Basic cover or sum assured or death benefit in short, para at least malinaw sa lahat, is 4.2M. Si Kate nagbabayad ng 12,500 per month. Nagbabayad siya ng ganong amount, and then if ever na may mangyari sa kanya, madeds, wag naman sana, 4.2M yung pwedeng ma-provide doon sa family niyang maiwan or beneficiary na indicated yan sa kontratang isa-sign niya. Okay, next, accelerated total and permanent disability. So pag sinabi kong accelerated, ima-minus siya dun sa may death benefit. If ever the time comes na ma-TPD yung client, for example, dahil na aksidente, naging TPD siya, or dahil sa sakit na TPD, o yung 1 million i-advance sa 4M, sa 4.2, para at least hindi pa man siya deaths, di ba? Kumbaga, one of the living benefits to. Okay, buhay pa naman si client, but napapakinabangan niya ng insurance niya. Yun yung one of the living benefit itong plan na to. Ang pangatlo naman, accidental death and disablement. This will be on top. Merong 4.2M na death coverage si client, and then if ang maging cause ng death is accident, additional 2M yung mapoprovide sa may beneficiary ni client. So if accident yun na, but if hindi, yung 2 million would be hindi masasama as benefits doon sa beneficiary niya. Punta naman tayo doon sa may accelerated life care benefit. So once na na-diagnose si client with illness indicated doon sa 36 na list na yun, okay, 1,100,000 is ma-advance out of 4.2M. Okay, tandaan nyo yung term na accelerated. Pag sinabi accelerated, mababawas siya doon sa basic cover or death benefit. Yung 1 million magagamit for medication, for hospitalization, and etc. For example, ang nagamit lang sa may medication, so sa the whole treatment ng client is 500K lang. But di ba 1.1M yan? Pagka na-approve yung claims, 1.1M yung pabibigay kay client. Ibig sabihin, yung excess, pwede niya gamitin sa kung saan niya gustong gamitin. So ganun yung pinaka-idea ng accelerated life care benefit. And then, the last coverage would be yung waiver of premium due to total and permanent disability. If mangyari yung TPD, ayan yung nasa taas, i-waive na ni ProLife yung pagbabayad ni client ng insurance policy niya. Until such time na makarecover na si client, nag-normalize na yung ano niya, yung pamumuhay niya, nakabalik na siya sa pagtatrabaho, and that's the time na kailangan na uling magbayad ng premium niya monthly, or kung ano man yung modal na pinili niya, kung monthly, quarterly, semi, or annual. So ganun yung pinaka-idea ng waiver of premium due to total and permanent disability.